math journey ko. Alam niyo ba, akala ko dati, numbers lang ang math. Pero habang tumatagal, ang grade 9, parang nagiging puzzle siya na kailangan kong isolve. From quadratics, variations, quadrilaterals, hanggang trigonometry. Bawat quarter, may bagong challenge. At sa video na to, isi-share ko ang mga lessons na natutunan ko at ang pinaka nagustuhan kong topic bawat quarter. Ready na ba kayo sa math journey ko? Let's start! Sa first quarter, natutunan namin ang tungkol sa quadratic equations. Kasama dito ang illustrating quadratic equations, extracting square roots, factoring, quadratic formula, completing the square, discriminant, sum and product, at quadratic inequalities. Sa lahat ng yan, ang pinaka nagustuhan kong method ay ang factoring quadratic equations. Dahil parang puzzle lang siya na kailangan mo pagtugtungin. For example, x squared plus 5x plus 6 is equal to 0. So, maghahanap tayo ng dalawang numbers na kapag minultiply ay 6 at kapag inadd ay 5. Ang sagot ay 2 at 3. So, x plus 2 and x plus 3 equals 0. By using FOIL method, x is equal to negative 2 and x is equal to negative 3. Ganun lang. Parang simple puzzle lang siya. Sa second quarter naman, pinag-aralan namin ng variations at law of exponent. Ang mga type ng variation ay ang direct variation, inverse variation, joint variation, at ang combined variation. Ang pinaka nagustuhan kong topic dito ay ang direct variation dahil makikita mo siya sa totoong buhay. For example, if y varies directly as x, y is equal to kx. If y is equal to 10, when x is equal to 2, and k is equal to 5. So the equation becomes y is equal to 5x. Ibig sabihin, kapag tumataas ang x, tumataas din ang y. Sa third quarter naman, geometry ang focus namin. Pinag-aralan namin ng iba't ibang quadrilaterals tulad ng square, rectangle, parallelogram, rhombus, kite, trapezoid, isosceles trapezoid. Ang pinaka nagustuhan kong shape ay ang square, of course, dahil marami itong special properties. For example, ang mga properties ng square ay ang all sides are equal, all angles are 90 degrees, diagonals are equal, diagonals bisect each other. Ibig sabihin, perfect balance ang square. Kaya isa ito sa pinaka-special na quadrilateral. Sa fourth quarter naman, pumasok kami sa trigonometry. Kasama dito ang trigonometric ratios, angle of elevation, at angle of depression. Ang pinaka nagustuhan kong topic ay ang angle of elevation dahil ginagamit ito para sukatin ang taas ng mga bagay. Halimbawa, may observer na tumingin sa taas ng puno. Ang angle of elevation niya ay 30 degrees at ang distance from tree ay 10 meter. So using tangent theta is equal to opposite over the adjacent. So tangent 30 degrees is equal to height over 10. So the height will be 5.77 meters. Sa pamamagitan ng trigonometry, nasusukat natin ang mga bagay kahit hindi natin ito direktang sinusukat. Sa buong grade 9 math journey ko, natutunan ko na ang math ay hindi lang tungkol sa numbers at formulas. Isa itong paraan para maunawaan
solving equations, hanggang sa pagsukat ng mga bagay sa paligid natin. Math may be challenging, but with patience, practice, and curiosity, every problem has a solution. At kung hindi nyo pa naaalam, na math ang favorite subject ko. Kasi, iisa lang ang sagot niyan kahit ano pang gawin mo. Thank you for watching my math journey. Goodbye!